Si nanay. Malayang napasok ni Natalia ang bahay ni Luca na mayamang gold collector sa kanilang lugar. Ito lang ang tanging paraan na naisip niya para maipagamot ang ina niyang may sakit. Parehong itim ang suot niya mula mukha hanggang pang ibaba ng sa ganon ay hindi siya nito makikilala. Mata lang niya ang pinalitaw niya. Walang harang kaya ang bilis niyang nakarating sa loob. Umakyat siya ng hagdan na walang ingay at dahan-dahan niyang itinulak ang nakasarang pinto sa may dulo. Napanganga si Natalia nang tumambad sa kanya ang estante na puno ng mga alahas. Dali-dali siyang kumilos at ang kinuha talaga niya ay makakapal na ginto para malaki ang bintahan. Sabay silid sa loob ng bulsa ng suot niyang jacket. Napahinga ng malalim si Natalia dahil nakokosensya siya. Pero ito lang ang naisip niyang paraan para magkapera kahit maling-mali. Tinakbo niya ang palabas ng bahay nang marinig niya ang malakas na tahol ng aso na sumusunod sa kanya. Nang malapit na ito sa kanya ay tinalon niya ang distansya ng pader pero napangiwi siya nang maabot at makagat nito ang binti niya dahilan para mahulog siya sa ibaba. Sino ka? Ang lakas ng loob mo na pumasok sa pamamahay ko. Napakagatlabi na lang si Natalia nang marinig niya ang boses ng lalaki. Hindi siya nito makikilala unless tanggalin ang itim na maskara na suot niya. Napadaan lang ako. Napangiwi siya nang hablutin ng lalaki ang braso niya at hinila siya papasok sa loob ng bahay. Pagkatapos ay pasalya siyang itinulak sa sofa. Ngumiwi si Natalia nang matitigan niyang wala palang suot na pangitaas ang lalaki, tanging boxer shorts lang ang nakita niya. Naistorbo pa yata niya ang good time nito. Naglololoko mo ba ako? Yan na palang napadaan ngayon? Papasok na sa loob ng bahay? Napahinga na nga lamang ng malalim si Natalia. Hindi niya alam kung anong pwede niyang gawing rason para malusutan nga niyang lalaking to. Totoo naman talaga eh. Lumapit sa kanya si Lucas sabay tanggal nga ng maskara niya at napakunot ang noon nito nang makita siya. I know you. Namumukhaan kita. Pati kapitbahay ngayon ay hindi na talaga mapagkakatiwalaan. Ilabas mo ng kinuha mo. Napahinga ng malalim si Natalia. Kahit anong mangyari ay hindi talaga niya ilalabas ang kinuha niya. Naiiling na lang siya nang biglang lumapit ang lalaki sabay pasok ng kamay nito sa bulsa ng jacket niya at nilabas ang nakuha niyang mga ginto. Naningkit ang mga mata nito kaya napayuko na lang si Natalia. Ang totoo niyan, may sakit kasi ang nanay ko kaya nagawa kong ganitong bagay. Sinamaan siya ng tingin ni Luca. Kahit gaano pa kalaki ang pinagdadaanan mo, mali pa rin ang magnakaw. Marami namang paraan kung paano malutas ang problema. At ang tagal ko nang nakatira sa lugar na to ngayon. Ngayon pa talaga may pumasok sa bahay ko. Ang tapang mo naman. Napahinga ng malalim si Natalia. Alam niyang inis na inis ang lalaki pero mas pinili pa rin itong maging mahinahon. Nasa sayo na ang kinuha mo. Siguro naman pwede na akong umalis. Humalakhak ng malakas ang lalaki. Talaga? Pagkatapos ng ginawa mo sa tingin mo ay hahayaan kitang makalis rito ng ganun-ganun lang? Ipapakulong kita para magtanda ka. Napalunok ng maraming beses si Natalia. Agad siyang tumayo at lumapit nga sa lalaki sabay luhod sa harapan nito. Nakikiusap ako. Huwag mo akong ipakulong, please. Walang magbabantay sa nanay ko. Umismid ang lalaki. Ang tapang mong pumasok sa pamamahay ko pero ngayon, nanghihina ka na. Ano kayang iisipin ng nanay mo kapag nalaman niya ang pinaggagawa mo? Tiyak na kamumuhian ka niya. Napabuntong hininga na nga lamang si Natalia. Hindi ko nadala paalis ang ginto. Nasa sayo naman na yan eh, kaya hayaan mo na ako. Tinitigan nga siya ng lalaki. Dinuro pa nga ang sentido niya ng ilang beses. Kung hindi ka pa naabutan ng aso ko, talagang lilimasin mo ang koleksyon ng gold. Napakagatlabi na nga lamang si Natalia. Hindi ako magnanakaw. Sadyang nagipit lang po talaga ako. Kailangan ko lang kumapit sa patalim.
Umigting ang panga ni Luca. Talaga ba? Kung palalagpasin ko lang ngayon ang ginawa mo ay talagang mauulit pa to. Tumayo ka dyan. Dadalhin kita sa police station. Nataranta si Natalia. Ayokong makulong, please. Gagawin ko talaga ang lahat ng inuutos mo sa akin. Kahit maging katulong mo pa ako dito sa bahay mo. Napalunok na nga lamang si Natalia nang umisi ang lalaki at sinilip ang kabuuan ng kanyang muka. Okay, hindi na kita ipapakulong pero ang kapalit ay ang pagkababae mo. Napatigagal si Natalia. Mas lalo siyang kinabahan sa kanyang narinig. Napansin na lang niyang umalis sa harapan niya ang lalaki at pagbalik nito ay nilapag sa harapan niya ang pera. Napakunot noo si Natalia. Ano yan? 10 million cash. Bigyan mo ako ng 3 anak na lalaki. Napanganga na nga lamang si Natalia at hindi nakaimik. Imposible ang gusto mo. Tumawa si Luca. Mamili ka. Makukulong ka, magbubuntis ka. Magdesisyon ka kasi kung hindi ka papayag ay ngayon mismo, dadalhin na kita sa police station. Pero ayaw mong makulong kaya binigyan kita ng choice. Natulala na lang si Natalia. Napansin na lang niyang kinaladkad siya ni Luca at ibinalibag siya papasok sa loob ng kwarto. Napangiwi siya nang maipit ang daliri ng paa niya. Alam mo, gago ka rin no? Hindi mo naman kailangan manakit. Mas malala ka. Kapag hindi ka pa nakapag-decide, tatawag ako ng pulis. Napalunok nga si Natalia. Wait lang. Sige, pumapayag na ako. Wala naman akong sinabi na hindi, di ba? Narinig niya ang malakas na tawa ni Luca. Maya-maya lang ay napasandig na lang si Natalia sa dingding at napahilot sa kanyang sentido. Sana hindi ito malaman ng nanay niya. Kapag isumbong siya ng lalaki, ay talagang lagot siya. Samantalang si Luca ay nagpang-abot ang noo na umakyat ng hagdan na nakatingin sa bitbit niyang ginto. Naunsyami pa ang ginagawa niya sa loob ng kwarto at muntik ng manakaw ang koleksyon niyang ginto. Maganda sana ang babae pero makati naman ang kamay. Hindi alam kung paniniwalaan niya ito. Magpapaawa ang modus ngayon ng magnanakaw para kaawaan pero hindi siya magpapadala sa karisma nito. Tinulungan ba naman ako? Napangiwi siya na napatingin sa natutulog na nakadapa na si Althea, ang babaeng kanyang kalandian. Hihiga na sana siya nang maisip na nakagat pala si Natalia ng kanyang aso. Maya-maya lang ay lumabas siya ng kanyang kwarto na dalang gamot at pumunta sa kinaroroonan ito. Pagpasok niya sa loob ay napansin niyang nakahiga ito sa kama na natutulog kaya agad niyang hinila ang paa. Akmang itataas niya ang suot nitong pantalon nang biglang itong nagising at sumuksok sa gilid na nakaikis ang braso sa dibdib nito. Lumayo ka sa akin. Saad nga ni Natalia. Hoy, wala akong balak na masama sa'yo. Walang thrill kung tulog ang kasama mo. Pinanlakihan nga siya ng mata ni Natalia. Kung wala kang balak, bakit mo ako hinila? Tanong naman ni Natalia. Naiiling na nga lamang si Luca. Tinitignan ko lang ang sugat mo. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at ito nangangutupin ng pantalon nito hanggang sa tuhod. Kapag namatay ako sa rabies ng aso mo, quits na tayo Saad ni Natalia. Umismid si Luca. Vaccinated ang anti-rabies yung aso ko, kaya safe ka. Umikot ang mga mata ni Natalia. Maganda nga talaga ang babaeng to. Paano hindi niya makikilala kung kapitbahay lang silang dalawa? Gamutin mo na para makatulog na ulit ako. At please lang, huwag kang maglock ng pinto, hindi ako makakalabas kapag nauuhaw ako. Umiling si Luca. Ayoko nga. Baka tumakas ka pa. Tumaas ang kilay nga ni Natalia sa kanya. May isang salita ako. Saka hiya ako na lang kung tatakas pa ako pagkatapos ng ginawa ko. Mukhang nagsasabi naman ng totoo si Natalia, kaya panatag ang loob ni Luca. Nang lumapit na ito sa kanya, ay inumpisahan na niyang gamutin ang sugat nito hanggang sa matapos. Oh, ayan. Okay na yan, good night.
Sumimangot bigla si Luca dahil hindi man lang nagpasalamat sa kanya si Natalia. Pagkasara niya ng pinto ay hindi na niya ito nilock gamit ang susi para makalabas ito. Kinabukasan, samantalang si Natalia ay nagising dahil kumalam ang kanyang sikmura. Dahan-dahan siyang bumaba sa kama pagkatapos niyang iunat ang binti niya na nakagat ng aso. Paglabas niya ng pinto ay sobrang tahimik. Hindi pa yata nagising ang lalaki sa mga oras na ito. Hindi talaga siya gumawa ng ingay pagbaba ng hagdan hanggang sa makarating siya ng kusina. Mayaman talaga ang lalaki dahil ang mga gamit nito ay mamahalin lahat. Tiningnan isa-isa ni Natalia kung ano ang laman ng mga lutuan pero wala siyang lutong ulam na nakikita. Kaya binuksan niya ang ref para tingnan kung ano ang pwedeng lutuin. Pero bago pa siya makakuha ay may humila na sa kanyang buhok, dahilan para mapasigaw siya. Aray, ano ba? Paglingon niya, nakatikim siya ng malakas sa sampal at parang namaganga ang pisngi nang natamaan. Sino ka ba ha? Babae ka rin ba ni Luca? Galit na tanong nga ni Althea. Hindi papayag si Natalia na basta na nga lamang siyang masasampal nang kahit na sino kaya gumanti din siya. Mag-asawang sampal ang binigay niya sa babae. Saad nga ni Natalia, pwede bang magtanong ka muna bago mag-react? Ano sa'yo kung babae din ako ni Luca ha? Ayaw mo ng ganun? E di dalawa tayo. The more the merrier. Inasar pa nga niya talaga ang babaeng nagngangalang Althea. Nanlaki naman ang mga mata ng babae. Napasigaw na nga lamang ng malakas si Natalia nang bigla nga siyang kinagat nito sa tenga. Pauwiin mo sinabi mo. Hindi ka babae ni Luca. Matigas ang boses nga na sambit ni Althea. Agad niyang tinulak ng malakas ang babae dahilan para mapaupo ito sa sahig. At ganitong tagpo sila nadatna ni Luca. Dinaluhan nito ang karelasyon, sabay tinulungan itong makatayo. Tapos siya naman ay hinaplos niya ang tainga baka natanggal. Ano bang problema niyong dalawa ha? Sad nga ni Luca sumimangot si Natalia at pinalakihan nga niya ng mata si Luca. Ilayo mo sa akin yung babaeng yan. May lahing vampira yata yan, ikinagat pa naman ang tenga ko. Reklamo naman ni Natalia. Umiling na lang si Luca. Pasensya na Natalia. Pumagit na sa kanila ang babae at dinuro pa nga siya. Sabihin mo nga sa akin Luca, sino siya babae mo? Huwag mo sabihin dalawa kaming ibabae mo. Tanong ni Althea. Napansin nang napangiwi nga si Luca at nakita niyang hinarap nga ni Luca si Althea. Pampalipas oras lang kita ha, kaya huwag kang umasta na parang girlfriend kita. At saka wala kang pakialam kung ilan ang mga ibabahay ko rito. Dahil pumayag ka sa ganitong setup natin. One more thing, huwag mong bastusin ang bisita ko. Namutla si Althea. Parang napahiya ito sa kanya. Napakagatlabi na nga lamang si Natalia nang tapunan siya ng masamang tingin ng babae. Hindi pa tayo tapos. Kasalanan mo to. Panggulo ka lang malandi. Sambit ni Althea. Tumikwas ang kilay ni Natalia. Ni hindi nga niya natikman, si Luca ay sinabihan na siyang malandi. Pagkaalis ng babae, ay nanghihinang napaupo sa upuan si Natalia. Wala tuloy ang gutom ko dahil sa babaeng yun. Agad na lumapit nga sa kanya si Luca at tinignan nga ang tenga niya. I'm sorry. Nasugatan talaga ang tenga mo. Sumimangot nga si Natalia. Grabe naman. Ganun pala ang mga tipo mong babae, ang mga harsh. Nailing nga si Luca na nakatingin sa kanya. No comment. Natawa na nga lamang si Natalia. Sobrang kamalasan ang inabot ko sa buwang to ah. Nakagat na nga ng aso, nakagat pa ng tao. Napahalakak na nga lamang si Luca sa sinabi niya. Kumati kasi kamay mo kaya ganun. Sinama niya ito ng tingin. Sorry na. Napabantong hininga na nga lamang si Natalia. Ipagluluto na lang kita ng agahan. Ang dami mong pera pero wala kang kasambahay. Ngumiti lang si Luca samantalang si Luca ay panay sulyap kay Natalia na nakaupo. Pansin niyang nasaktan talaga ito sa pagkagat nga ni Althea. Maligo ka na muna doon habang nagluluto pa ako. May damit akong inihanda para sa'yo. Nginitian siya ni Natalia. Ang ganda nito pero hindi talaga siya magpapadala
dahil baka maisahan nga siya nito. Sige, kung hindi mo mamasamain, uuwi muna ako sa bahay. Magbibigay lang ako ng pera kay nanay. Ngumuso nga si Luca. Hindi pwede. Napansin niyang napakagatlabi nga si Natalia. Ikaw na lang kaya mag-aabot. Ayoko, baka kung ano pa ang masabi ko doon. Honest pa naman ako. Umikot ang mga mata ni Natalia. Kapag may nangyaring masama talaga sa nanay ko, ililibing talaga kita ng buhay. Naiiling na lang si Luca na ipinagpatuloy ang pagluluto. Siya pa talaga ang tinakot gayong ito ang may kasalanan sa kanya. Nagkaroon lang ng katahimikan si Luca nang lumabas ng kusina si Natalia, kaya natapos niya ang kanyang pagluluto. Habang si Natalia naman ay naligo muna pagkatapos ay nagbihis. Damit pala ni Luca ang isusuot niya, hindi sa babaeng iyon. Pero nagtaka siya kung kanino galing itong set ng underwear. Mukha naman, bago kaya sinuot na lang niya. Maya-maya lang ay bigla na lang silang nagkauntugan ni Luca. Dahil paglabas niya ng pinto, ay nagkabanggaan silang dalawa. Sorry. Napahinga ng malalim si Natalia dahil lang sakit nga ng noo niya. Balak mo yatang basagin ang noo ko eh. Natigilan na nga lamang si Natalia. Nang hawakan ng lalaki ang noo niya at hinipan ito. Humingi na nga lamang ng tawad ang tao. Napanguso si Natalia. Hindi siya pwedeng kiligin kay Luca dahil womanizer ito. Hindi ko naman pwedeng sabihin na okay lang dahil masakit talaga. Matari na saad nga ni Natalia. Hinipan ulit ni Luca. At ngumiti ito. O ano, okay na? Tara na. Mag-aabot ka pa ng pera sa nanay mo, di ba? Biglang lumiwanag ang pakiramdam ni Natalia nang marinig niya ang sinabi ni Luca. Sa tuwa niya ay napaakbay pa siya rito, pero bigla siyang nahiya nang ma-realize niya ang kanyang ginawa. Sorry, pero salamat. Tumango naman si Luca. Dali-dali siyang sumakay sa front seat ng kotse na nakaparada sa garahe. Sumunod naman si Luca. Maya-maya lang ay nagmaneho na. Ang lalaki nilagpasan lang ng ilang pulgada ang bahay nila para hindi masyadong halata. Binabantayan kita, Natalia. Sa oras na gumawa ka ng kalokohan, ipapakulong talaga kita. Napahinga ng malalim si Natalia. Yes, sir. Ang bilis ng naging lakad nga ni Natalia, kaya ang bilis niyang nakarating sa bahay nila. Bukas naman ang pinto kaya pumasok na siya kaagad. Natalia, saan ka ba nagpuntang bata ka? Pinaglala mo ako ng sobra. Nakakunot noong tanungan ng nanay nito na si Rosa. Napahinga na nga lamang ng malalim si Natalia na lumapit sa nanay niya at nagmano nga siya rito sa bayakap ng mahigpit. Sorry po, Nay. Nakapasok na po kasi ako sa trabaho kaya hindi ako nakauwi. Sumaglit lang po ako ngayon rito. Namumutla ang nanay niya at nanghihina pa nga ito. Talaga ba? Anong trabaho naman? Sambit ni Nanay Rosa. Kasambahay po, Nay. Kaya ako umuwi saglit para maghatid sa'yo ng pera. Magpasama ka na lang muna sa ospital ng pamangkin mo kasi kailangan ko agad bumalik doon. Napakagatlabi na nga lamang si Natalia dahil nagsisinungaling siya sa nanay niya na hindi naman niya normal na ginagawa. Salamat, anak. Basta mag-ingat ka doon. Nakangiti nga na sagot nga ni Nanay Rosa. Ngumiti naman si Natalia. Opo, Nay. Nagyakapan muna sila bago niya ibinigay rito ang nakasobreng pera. Pinasobrahan na niya para magamot talaga ito. Sakto naman na dumating ang pinsan niya, kaya kinausap niya ito bago umalis. Malungkot ang ekspresyon ng kanyang mukha na bumalik sa kotse. Tahimik naman si Luca na nakatingin sa kanya. Walang may gustong magsalita hanggang sa narating nila ang syudad. Mag-shopping ka ng mga gamit para may maisot ka. Inilahad niya ang kamay sa harap ni Luca dahilan para mapakunot nga ang noon nito. Bigyan mo ako ng pera. Naibigay ko na kasi lahat kay nanay eh. Ngumisi si Luca. Talaga ba? Tiyak na nawindang ang nanay mo kapag naibigay mo ang ganong kalaga. Napailing na nga lamang si Natalia. Naiwan ko sa bahay mo ang iba. Masamang tingin ni Luca sa kanya pero nagabot naman ito ng pera. Huwag kang magkamaling tumakas kahit saan talaga. Na wag tatago ka, mahanap pa rin kita. Tumaas ang kilay nga ni Natalia.
Paulit-ulit na lang tayo ganun. Takot na takot kang mawala ako Pinanlakihan niya ng mata si Luca at pakinding-kinding na pumasok sa loob ng mall. Parang nakalimutan niya bigla ang sitwasyon niya nang makita ang maraming paninda. Sa kabilang banda, si Luca naman ay bumaba ng kotse. Maglibot-libot din siya habang hinihintay si Natalia. Pero naningkit ang mga mata niya nang makita niya si Althea na may kasamang iba, parang naapakan ng ego niya. Sinong lalaking to? Tumaas ang kilay ni Althea. Kailangan ko ba talagang sagutin yan? Sabi nga ni Althea tumigting ang panga ni Luca. Hinoblot niya ang kamay ng babae at manghihilain nga niya ito pero hinawakan din ng lalaki. Bitiwan mo siya. Tinitigan lang siya nito ng mariin kaya nag-uusok nga ang kanyang tingin sa inis. Bastos ka? Nakikita mo namang may kasama siya, di ba? Itsura mo lang pala maayos pero ugali mo bulok. Sagot ni JK. Naikuyom ni Luca nga ang kanyang kamao. Kung ako sa'yo, malis ka na lang. Nalalawayan ko ng babaeng ito tapos pupulutin mo lang? Mahilig ka pala talaga sa tira-tira ng iba. Hindi nakahumanga si Luca nang bigla na nga lamang siyang binigwasan ng lalaki at tumama ito sa kanyang ilong. Dumugo tuloy. Marunong ka namang rumespeto ng babae Parang hindi ka yata nang galing sa nanay mo. Sabi nga ni JK. Hindi papayag si Luca na basta na nga lamang madudungisan ng lalaki ang mukha niya, kaya sinuntok nga niya din ito sa mukha kaya natumba. Hindi mo ako kaya. Akmang tatadyakan na nga niya sana ito nang pumagitna na si Natalia. Naitulak pa nga niya ang babae. Tama na. Pinagtitingin na kayo ng mga tao. Bakit mo naman kasi pinag-aksaya ng oras ang ganitong bagay? Umalis na nga tayo. Saad ni Natalia at hindi pa sana alis si Luca. Pero hinila ni Natalia ang dulo ng damit niya. Masisira ang damit ko, Natalia. Pinanlakihan siya ng mata ni Natalia. Ayaw mong magpaawat kaya sisirain ko talaga to. Napangiwi na nga lamang si Luca. Nang makalapit nga sila kung saan nakaparada ang kotse niya, ay saka pa lang siya binitawan ni Natalia. Sana hindi mo ko inawat doon. Sisirain ko pa naman ang mukha ng lalaking yun. Sinamaan siya ng tingin nga ni Natalia. Akala ko ba pampalipas oras mo lang siya? Bakit parang selos na selos ka dyan? Napahinga ng malalim si Luca. Hindi ako nagsiselos. Tumawa naman si Natalia. Hindi nga, pero nakipagbasagan ka ng mukha doon. Tignan mo nga yung ilong mo, muntik nang maging kwento. Napangiwi na nga lamang si Luca at naiinis na talaga. Hindi ako uwi ngayon. Sumama ka sa akin, baka tatakas ka kapag nagkaroon ka ng pagkakataon. Nakita niyang naiiling na nga lamang si Natalia. Oo na, fine, sige. Dumaan muna sa isang store si Luca para bumili ng alak. Gusto niyang uminom ngayong gabi. Pagpasok niya sa loob ay napailing siya nang mapansin niyang inunahan siya ni Natalia. Hoy, wala naman akong sinabi sa iyong sasama ka dito sa loob. Tinignan siya ni Natalia. Hindi ako ng wipes para pamunas dyan sa ilong mo. Kung hindi ka ba naman kasi isang kalahating gago hindi yan sana masusuntok ng ganyan. Napakamot na lang sa batok niya si Luca. Parang bata siya na pinapagalitan ng babae. Pero na-touch siya dahil concern ito sa kanya. Agad siyang tumalikod kay Natalia para kumuha ng alak tapos pumunta sa counter para magbayad. Magkasabay pa sila ng babae na lumabas ng pinto. Nakakunot naman ang noo ni Natalia na nakatingin sa kanya pero kinuha nito ang dala niyang alak at pumasok sa loob ng kotse. Hindi na hinintay ni Luca na sumagot pa si Natalia. Naglakad na siya papunta sa malapit na restaurant balak niyang mag-take out ng kanin at ulam. Habang si Natalia ay napatingin kay Luca kung saan ito pupunta. Nagtaka nga siya dahil bumili ito ng alak. Broken-hearted yata ito kasi ang babae nito ay may iba na. Maya-maya lang ay umayos na ng upo si Natalia dahil pumasok na sa driver's seat si Luca. Sakto naman na nagpang-abot ang kanilang tingin. Bakit ganyan ka makatingin? Inis ka ba sa akin? Sumimangot nga si Luca. Walang pagsidla ng inis ko sa'yo, Natalia. Napahalakhak na lang si Natalia. Umiling si Luca at nag-umpisa ng magmaneho kaya malaya siyang tiningnan ang kabuuan nito. Perfect na sana kaya lang ay ang womanizer
Kung maiisahan ay nagagalit, gumanti lang naman ang babaeng iyon dahil ang akala nito ay babae din siya ni Luca. Pahamak kasi talaga ang aso nito. Kung hindi ba naman siya kinagat, ay malaya sana siyang makakaalis. Makalipas ang ilang minuto, ay napakunot ang noo ni Natalia nang mapansin niyang nakalabas na sila ng syudad. Saan tayo pupunta? Tanong nga ni Natalia. Nginitaan siya ni Luca. Gumala, magpapahangin lang somewhere. May nadadaanan na silang naglalakihang kahoy. Papunta yata sila sa bukid. 2 oras ang naging biyahe nila nang marating nila ang pupuntahan. Tingin niya parang kapatagan, pero may malalim na cliff at kitang-kita ang buong lugar. Anong gagawin natin dito? Kapag nahulog tayo, hindi na talaga mabubuhay. Alangan namang tumalon ka dyan, diba? Pagsusungitan pa nga ng dalawa. Pinabaligtad ni Luca ang kotse, iyong dulo ang paharap sa view, tapos binuksan nito para walang sagabal. Napahinga ng malalim si Natalia nang makalanghap siya ng sariwang hangin. Paano mo nalaman ang lugar na to? Tinitigan siya ni Luca. Nakapunta na ako dati rito ng ilang beses ng mag-isa. Pero naging busy ako kaya ngayon lang naulit. Sumunod si Natalia kay Luca nang bumaba nga ng kotse para tignan ang buong paligid. Hindi ako naniniwala na mag-isa ka lang na pumunta rito. Tumawa naman ng malakas si Luca. Bahala ka. I don't want to explain myself to you anymore. Saad na nga lamang nito. Napangisi na lang si Natalia. Nagpalakad-lakad siya upang tingnan ng ibaba, pero napahinga siya ng malalim dahil nakakalula, kaunting galaw lang at mahuhulog na talaga. Nakakatakot naman rito. Saad nga ni Natalia. Lumayo ka ng konti sa cliff, baka mag-slide ka. Hindi talaga nagkamali si Luca. Nadulas agad siya dahilan para mapasigaw siya sa takot. Dinaluhan siya ng lalaki sa sobrang taranta nito na mapatayo siya ay aksidenteng naglapat ang kanilang labi. Natuod sa kinatatayuan si Natalia, ang dibdib niya ay sobrang bilis ng kabog. Bago pa kumilos ang labi ni Luca, ay agad na siyang lumayo rito. Biglang natuyo ang lalamunan ni Natalia, sa nangyari tumikhim na lang siya. Ikaw kasi kung ano-anong sinasabi mo. Napansin niyang lumapit si Luca sa kotse at kumuha ng bottled mineral water sabay inom. You want to drink? Napangiwi si Natalia dahil inabot nga nito sa kanya ang pinag-inuman nga nito. Pero dahil nauuhaw siya, tinanggap na nga lamang niya. Salamat. Maya-maya lang sumantig siya sa kotse at binuksan nga ang wipes na bit-bit. Pupunasan mo ba ako? Tanong nga ni Luca. Nagulat siya dahil nga nasa harap na nga niya si Luca at halos magkadikit nga silang dalawa. Lumayo ka nga ng konti sa akin. Pagtatari naman ni Natalia at natawa si Luca. Sobrang lapit ba? Napatitig si Natalia kay Luca. Huwag kang malikot, pupunasan ko ang ilong mo. Hindi makapag-focus si Natalia dahil titig na titig sa kanya si Luca. Maganda ka pala. Sayang ka. Walang magkakagusto sa'yo dahil makati ang kamay mo. Dahil sa narinig agad nga niyang piningot ang ulo nga ni Luca. Nagre-reklamo tuloy ito dahil hindi na nga makahinga. Kapag hindi ka talaga tumigil sa kakaasar sa akin, talagang tutuluyan kita. Naiiling na nga lamang si Luca at tumawa. Kumain na nga lang tayo, ang kulit mo. Agad siyang sumunod kay Luca papasok sa kotse para kumain. Pumwesto sila sa likuran na bahagi para kita ang view. Napangiwi si Natalia nang bigla siyang kunan ni Luca ng litrato. Awkward na tuloy siya dahil sa aksidenteng halikan nila kanina lang. Nature lover ka pala kahit gago ka? Saad nga ni Natalia at napaubo nga si Luca dahil sa sinabi nito. Attractive ka pala pero magnanakaw ka. Sumimangot naman si Natalia sa banat ni Luca. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Umiling na nga lamang si Luca habang napangiti. Agad na tumahimik si Natalia dahil nagugutom na rin siya. Panay ang tingin niya kay Luca na sobrang seryoso na kumakain hanggang sa natapos sila. Pasimple siyang tumawa dahil halos hindi ito makahinga dahil sa sobrang kabusugan. Ang lakas mo palang lumamon pero hindi ka naman tumataba.
Umikot nga ang mga mata ni Luca kaya napangisi siya. Ang hilig mo talagang mamuna, no? Sarili mo ang bantayan mo. Saad pa nga nito. Napahalakhak na lang ng malakas si Natalia. Siya na ang nagligpit ng pinagkainan nila dahil nahihiya siya sa lalaki. Lumabas na ulit ng kotse si Natalia para magpahangin. Hinayaan na lang niya si Luca na nagpalakad-lakad sa unahan. Kinagabihan ay nakaupo si Natalia habang nakatingala sa kalangitan. Nakangiti siya na nakatanaw sa nagkikislapan ng mga bituin. Nasa tabi niya si Luca na tahimik lang na umiinom ng binili nitong alak. Napakunot ang noo niya nang abutan siya nito ng isang bote. Hindi ako umiinom. Saad ni Natalia. Ngumiti si Luca. Samahan mo na akong tumagay, please. Napabuntong hininga na nga lamang si Natalia. Sige na nga, basta hindi ako magpapasobra ah. Salamat Natalia. Napangiwi si Natalia nang gumuhit nga sa lalamunan niyang pait ng lasa. Ang pait naman nito. Tinawanan lang siya ni Luca. Maya-maya lang ay biglang napalunok nga si Natalia dahil ang lagkit ng tingin ni Luca sa kanya. What makes you happy, Natalia? Pera ba o totoong pag-ibig? Napatitig si Natalia kay Luca. Siyempre sa ngayon pera. Tumawa nga si Luca. Look at me. May pera naman ako pero hindi ako masaya. Huminga ng malalim si Natalia at parang nakaramdam ng habag dito. Kasi nga gago ka. Bakit mo naman gustong makipaglaro sa mga babae kung kaya mo naman sigurong magseryoso? Unless may pinagdadaanan ka o may masama kang past. Umiling nga si Luca. Wala naman. Siguro hindi pa ako tapos sa pagkabinata ko. Hindi pa ako handa na mag-settle down. At isa pa, hindi ko pa nakikita ang tamang babae para sa akin. Natawa si Natalia. Tama naman talaga palagi ang mga babae. Mali ang hanapin mo. Ngumisi si Luca. Pwede. Sa sobrang saya niyang makipag-usap rito, ay hindi niya namalayan na nakakarami na siya ng inom. Madilim ang paligid pero hindi nakaramdam ng takot si Natalia dahil kasama niya ang lalaki. Wala ka pa bang balak umuwi? Tanong na nga ni Natalia. Nginitaan lang siya ni Luca. Mas lasing pa nga ito sa kanya. Maya-maya lang ay nilalamig na nga si Natalia dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan. Umulan pa talaga. Papahupain muna natin ito bago tayo umuwi. Dinuro nga niya ang noo ni Luca. Alam mo matulog ka na para makapagpahinga ka. Inakbayan siya bigla ni Luca. Matulog na tayo. Gusto kong may katabi dahil sobrang lamig ng panahon. Umiling lang naman si Natalia. Pero hindi siya nakakilos nang itulak nga siya ni Luca sa upuan sabay haplos nga sa pisngi niya. Lumayo ka nga ng konti. Sobrang lapit mo eh. Ngumisi si Luca. Napanganga siya nang bigla siyang siilin ng halik sa labi ni Luca. Hindi nakakilos si Natalia pero kalaunan ay kusa na lang gumalaw ang labi niya at nakikipagpaligsahan ng halik kay Luca. Ang mga kamay niya ay sobrang bilis na naglakbay sa katawan ng isa't isa sabay hubad ng kanilang mga damit. Hindi na maintindihan ni Natalia ang kanyang sarili. Nagiinit na siya kaya siya na ang nagkusang naghubad ng kanyang pantalon. Bumaba ang halik ni Luca sa kanyang leeg, collarbone at sa kadibdib. Tapos ang kamay nito ay naglakbay sa ibabang parte ng kanyang katawan. Makalipas ang isang oras ay hindi na alam ni Natalia ang iba pang nangyari dahil medyo blurry na ang kanyang paningin hanggang sa nawalan na siya ng malay. Kinabukasan, samantalang si Luca ay nasobrang sakit ng kanyang ulo, nagulat siya dahil nakapatong pa siya sa natutulog na si Natalia at pareho silang walang suot na damit. Napabuntong hininga siya na bumangon. Napailing ng maalala ang nangyari sa kanila ng babae kagabi. Dali-dali niyang kinuha ang nagkalat na damit nila at binihisan niya si Natalia. Napapalunok pa siya nang makita ang kahubdan nito. Nagbihis na rin siya para makakauwi na sila ngayon. Kumuha siya ng wipes
para alisin ang bakas ng nangyari kagabi. Siya pa yata ang unang lalaki sa buhay ni Natalia. Gising na Natalia, uwi na tayo. Hindi kumilos si Natalia kahit niyugyug na nga niya ang balikat nito. Inuyot pa nga niya dahil aalis na nga sana siya, pero inalis lang nito ang kamay niya. Istorbo ka naman eh. Magmaneho ka na. Matutulog lang ako rito. Napakamot na nga lamang sa batok niya si Luca. Ngayon lang niya naisip, ginising pa niya ito. Bumangon ka na dyan, ayusin mo munang sarili mo. Narinig niya na napasingap si Natalia na bumangon. Akala kasi nito nakahubad pa ito ngayon. Buti naman panaginip lang pala ang lahat. Napahagikik na nga lamang si Luca. Anong panaginip? Ano bang sinasabi mo dyan? Totoong nangyari sa ating kagabi. Napahilamos na nga lamang si Natalia sa muka na may kasama pang ang pag-iling. Bakit pa kasi ako minom? Natatarantang saad pa nga nito. Naiiling na lang si Luca na pinaandar ang kotse at pinatakbo palayo. Poker face si Natalia na nakatingin sa unahan. Pinoproseso pa yata nito ang nangyari sa kanila. May regrets ba? May usapan tayo, di ba? At least nangyari yun lang. Lasing tayo kaya hindi masyadong mahirap. Hindi umimik si Natalia, kaya tumahimik na lang si Luca. Pagdating ng bahay, ay nagpatiuna sa pagbaba ng kotse si Natalia nang mapagbuksan niya ito ng pinto. Naiiling na lang si Luca na nakasunod sa babae pero hinayaan na lang niya ito na pumasok sa kwarto nito. Isang buwan ang nakalipas habang si Natalia ay naisipan niyang puntahan ang nanay niya. Hindi alam ni Luca na umalis siya dahil nasa trabaho ito. Gusto lang niyang makita ang ina niya. Hindi naman siya tatakas dahil may usapan naman sila. Galing siyang city kaya ibinili niya ng prutas at pagkain ng nanay niya. Ramdam niya ang pagkamis nito sa kanya kasi todo yakap ito na parang ayaw siyang bitiwan. Kumusta ka na anak? Kahit may pagkamatigas yung ulo mo, namimiss pa din kita. Tanungan ni Nancy sa kanya. Natawa ng malakas si Natalia. Hinaplos-aplos niya ang pisngi ng nanay niya, sabay halik rito. Sa'yo lang din naman ako nagmana, Nay. Pero namimiss din po kita. Kumalas na nga lamang. Nangyakap ang nanay niya at sumeryoso ang muka na tumingin sa kanya. Gumaling na ang sakit ko, anak. Pero hindi ako masyadong natutuwa dahil hindi naman kita nakakasama. Kahit gano'n, naiintindihan ko naman. Sabi nga nito, mas lalo tuloy na guilty si Natalia sa narinig mula sa nanay niya. Pasensya na po, Nay, ah. Hindi po ako mangangako pero babawi po talaga ako sa inyo. Ngumiti ito at hinawakan ng pisngi niya. Naiintindihan kita, pero mag-iingat ka. Saad nga ni nanay. Ikaw din po, Nay. Alam ko naman na inaalagaan ka ng pamangkin mo eh. Ngumiti ito. Oo naman. Inaabutan ko nga ng pera dahil nakakapagod din mag-alaga ng tao. Sagot ni Nanay Rosa. Tumango-tango naman si Natalia. Nagyakapan muna silang dalawa ng nanay niya. Binigyan niya ito ng pera bago siya umalis. Napabuntong hininga na lang siya dahil ramdam niya ang lungkot sa mga mata nito na nakatingin sa kanya. Pagdating niya ng bahay ni Luca ay napahawak siya sa balustre ng hagdan dahil biglang umikot ang paningin niya pag-akyat. Napaduwal siya nang biglang hinalukay ang kanyang sikmura, sumakit ang tiyan niya kaya tumakbo siya ng kusina at nagsuka sa may lababo. Ang asim ng panlasa niya, kahit anong labas niya sa kanyang kinain, ay hindi talaga. Puro laway lang lahat. Nang mahimasmasan si Natalia, ay nagmumog siya at naghilamos sa kadahan-dahan na naupo sa upuan. Ang sama ng pakiramdam niya, idagdag pa na parang mabibiyak ang ulo niya sa sakit. Agad siyang tumayo at lumabas ng kusina para tumambay sa living room. Binuksan niya ang telebisyon at bumungad sa kanya ang babaeng nagsusuka sa may kusina. Napanganga na lang si Natalia at napalunok nang maisip niyang buntis siya nang makita niyang sumunod ang lalaki na may dalang pregnancy test kit sa palabas. Bandang hapon ay matamlay na nakaupo si Natalia sa sofa. Kumakain siya ng apple pero
Nakatulala ng umunguya. Galing siyang city at bumili ng pregnancy test kit. Nalaman niya na buntis nga talaga siyang tunay. Maya-maya lang ay napansin ni Natalia na dumating na si Luca pero hindi siya umimik. Saan ka nagpunta kanina? Balak mo na yatang tumakas Hindi niya ito pinansin bagkus ay binato niya ito ng mansanas at sapol ang mukha nito. Narinig niyang napamura sa sakit si Luca. Akmang lalapit ito sa kanya at haklitin sana ang braso niya pero pinatid niya ang tuhod nito. Huwag ngayon, wala ako sumud makipag-away sa'yo. Hindi ko na kailangan tumakas pa dahil malapit na akong makaalis dito. Ibinato niya rito ang 3 pirasong pregnancy test kit na ginamit niya. Buntis ka? Tanong nga ni Luca. Tono ng boses nito ay parang hindi makapaniwala. Oo, kaya lubayan mo ko. Dahil sa narinig dahan-dahan na upo si Luca sa tabi niya. Tumitig pa nga ito, pero hindi niya ito pinansin. Sorry. O ano, magsaya ka na dahil makakabayad na ako sa'yo. Tumayo si Natalia at agad na umakyat ng hagdan. Ayaw niyang makita ang pagmumukha ni Luca dahil naiinis siya, baka kung ano pa ang magawa niya. Kinagabihan ay nag-unat ng katawan niya si Natalia nang may kumatok sa pinto. Lumabas ka na dyan, kakain na tayo. Napanguso si Natalia. Kakain ako kung kailan ko gusto. Napangiwi nga ito nang pukpukin nga ng lalaki ang pinto. Don't test my patience, woman. Huwag mong gutumin ang anak ko. Nagdadabog na bumabangan ng kama si Natalia. Napangiwi ang lalaki nang makita nga siya. Dahil siguro sa buhaghag nga niyang buhok. Ano? Naiiling na nga lamang si Luca. Ano ba yung itsura mo? Ngumuso si Natalia. Kahit ano pang itsura ko ay maganda pa rin naman ako. Biglang naasiwa si Natalia nang titigan nga siya ng mariin ni Luca. Ang ganda nga. Bago pa nga siya malunod sa titig nga nito, agad na nga siyang nagpatiuna sa paglalakad. Hindi mo naman ako kailangan nalagaan dahil kaya kong sarili ko. Sumunod din pala sa kanya si Luca. Hindi naman ikaw kundi ang anak ko. Napangiwi na lang si Natalia. Pagpasok nila sa kusina ay agad siyang umupo. Hindi na niya hinintay pa na alalayan siya ni Luca. Kumuha na rin siya ng kanin, ulam at nagumpisa ng kumain. Inaasikaso siya ni Luca, nilalagyan nito ng ulam ang plato niya. Kumain ka rin. Baka sisihin mo pa ako kapag nagutom ka. Sinamaan siya ng tingin ni Luca. Tumahimik ka na nga lang kaya. Ang dami mong sinasabi. Natawa na lang si Natalia. Gutom na gutom ang kanyang pakiramdam. Napabuntong hininga na lang siya nang maisip na walang kaalam-alam ang nanay niya sa pinaggagawa niya. Ana, busog na ako. Tumango naman si Luca. Nauna na siyang tumayo at lumabas ng kusina. Naiwan sa loob ang lalaki dahil kakain pa ito. Sa sumunod na buwan, habang si Luca ay excited sa pagbubuntis ni Natalia, alagang-alagang niya ito para gumaan ang pakiramdam nito. Nasa palengke nga siya ngayon, namimili ng prutas, gulay para kay Natalia para may sustansya ito. Dumaan din siya sa mall para ibili ito ng mga gamit. Gusto niyang matuwa din ito sa kanya. Nang makumpleto na ang kanyang binili, ay nagmamadali na siyang umuwi ng bahay. Nadatnan niya si Natalia na natulala na nakaupo sa sofa. Sinilip niya ang mukha nito nang makalapit siya sa baypatong ng mga binili niya sa glass table. Okay ka lang ba? Hindi nakagalaw si Luca nang biglang tumayo si Natalia at bigla na nga lamang siyang niyakap ng mahigpit. Ang tagal mo namang umuwi. Namimiss na kita. Napatitig si Luca sa babae. Kung hindi lang ito buntis, talagang mag-iisip siya ng kakaiba. 1 oras lang naman akong nawala. Humawak si Natalia sa braso niya. Ipaghiwa mo naman ako ng prutas kung hindi ka pagod, please. Ngumiti si Luca. Kahit naman pagod ako, utusan mo pa rin naman ako Sumimangot naman si Natalia. Mas pagod ako ngayon dahil naglaba ako. Agad na hinawakan ni Luca ang baywang ni Natalia, sabay haplos sa likod nito. Kung hindi lang ito buntis, ay hindi talaga siya makakalapit rito ng ganito kadikit. Ako na lang sanang maglalaba. May susutin pa naman tayo.
Inihilig ni Natalia ang ulo nito sa kanyang balikat. Gusto ko din kumilos paminsan-minsan para naman makapag-ehersisyo ako. Ngumiti si Luca. Kinurot niya ang pisngi ni Natalia ng mahina. Wag lang magpasobra. Hindi pwedeng magpagod ang buntis. Saad nga nito. Tumango naman si Natalia nang may kasama na pagngiti. Napabuntong hininga na lang siya nang biglang naglambing sa kanya ang babae. Yumayakap ito at isiniksik ang mukha sa leeg niya, kaya nakikiliti siya. Nakain ako ng prutas. Naiiling na nga lamang siya dahil nagugustuhan niya ang paglalambing ng babae sa kanya. Sige, saglit lang ako. Saad naman ni Luca. Napalunok si Luca dahil bago siya binitawan ni Natalia, ay hinalikan muna nito ang kanyang pisngi. Kumakabog ang dibdib niya na pumasok ng kusina. Hindi siya makapag-focus dahil ang isip niya ay nasa babae lang. Nang matapos siyang mag-slice, ay hinugasan niya agad at pagbalik niya ay ang tamis ng naging ngiti ni Natalia sa kanya. Buwan mo ko please. Tigilan si Luca at biglang umalinsangan ng ibang naiisip niya na sinabi nga ni Natalia. Okay, agad siyang naupo sa sofa at binitbit ang plato na may laman na prutas. Napanganga na lang si Luca dahil biglang nahiga si Natalia at ipinatong nito ang ulo sa kandungan niya. Galang ako bigla kasing sumama yung pakiramdam ko eh. Saad nga ng babae. Napatitig si Luca kay Natalia. Nasanay na rin siya sa presensya ng babae kaya hindi na siya lumabas para mag-enjoy. Makalipas ang ilang minuto ay sinusubuan na niya ng prutas si Natalia kahit nakapikit ang mga mata nito. Nga pala, dumaan ako kanina sa mall. Binilhan kita ng duster. Bumuka ang mata ni Natalia at tinaas nito ang kamay, sabay hawak sa pisngi niya. Salamat. Parang nagtayuan ang lahat ng balahibo sa katawan ni Luca nang ngumiti ng sobrang tamis ang babae. Hindi na tama itong nararamdaman ni Luca. May something na talaga siya kay Natalia. Subukan mong suotin mamaya kung magkakasya sa'yo. Dali-daling bumangon nga si Natalia. Busog na ako. Saad nga nito. Inabot ni Luca ang nabili niyang mga duster para matingnan ni Natalia. Nakita niya na nagningning ang mga mata nito na nakatingin sa binili niya. Kumuha ito ng isa para subukang suotin. Nataranta siya dahil gustong maghubad ni Natalia. May susuot mo lang naman yan kahit may damit ka pa. Napapaypay na nga lamang siya sa kanyang sarili. Sige na nga. Tumayo si Natalia sa harap niya sabay suot ng duster at umikot-ikot pa ito na nakangiti. Napabuntong hininga na lang si Luca. Tinamaan talaga siya ng lintik na pagmamahal. Bagay pala sa'yo. Saad nga ni Luca. Humagikgik si Natalia. Mas bagay tayo. Agad na dinampot ni Natalia ang lagayan ng duster, sabay akyat ng hagdan. Siya naman ay naiwan na napatulala. 6 na buwan ang nakalipas, samantang si Natalia ay nasa loob ng kwarto. Katatapos lang niyang naligo, nakabra at panty pa lang siya na tinitingnan ng sarili niya sa salamin. Malaki na, ang kanyang tiyan gusto na niyang hilahin ng buwan para makapanganak na siya at makaalis na sa bahay na ito. Ayaw niyang mahulog ang loob niya kay Luca kasi mahirap nang masaktan pero hindi talaga maiiwasan lalo na kung palagi silang magkasama sa iisang bahay. Makalipas ang ilang minuto ay hindi lumingon si Natalia nang marinig niya na bumukas ang pinto. Pasensya na. Akala ko tapos ka na magbihis. Napabuntong hininga si Natalia na tinampot ang damit na nakapatong sa ibabaw ng kama. Pumasok ka. Maupo ka dyan. Saad ni Natalia. Napakunot noo nga si Luca na pumasok at hindi ito makatingin ng diretsyo sa kanya. Magsuot ka nga ng damit. Malalamigan ka niyan. Dahan-dahang lumapit si Natalia kay Luca at agad nga siyang naupo sa tabi nito sabay yakap ng braso niya sa bewang. Ay, nakakapagod magbuntis. Kaya bihisan mo ko. Napansin niyang napapalunok nga si Luca. Huwag mo kong pinapahirapan ng ganito, Natalia. Napahalakak na lang si Natalia.
Nakahinga ng maluwag ang lalaki nang hindi na siya nakabra at panty lang. Magtiyaga din naman si Luca. Kahit na masama ang loob nito sa kanya, ay sinasamahan pa rin siya nito na mag-prenatal check-up ganun din kapag pupunta sila sa OB-GYN. Wala ka bang trabaho ngayon? Tinitigan siya ni Luca lalo na sa salabi niya. Napapikit na nga lamang siya nang bigla siyang siilin ng halik ng lalaki sa labi. Wala, mas gusto kong magstay dito sa bahay kasama kayo ni baby. Yumuko si Luca at hinaplos ang maumbok niyang tiyan. Napatikim na lang si Natalia dahil biglang may bumara sa lalamunan niya. Ang sweet ni Luca pero hindi siya pwedeng ma-in love rito dahil pagkatapos niyang manganak ay magkanya-kanya na sila. Gusto kong kumain ng ice cream. Sad pa nga nito. Tinitigan nga ni Luca si Natalia. Bawal ka sa malamig, diba? Napanguso na nga lamang si Natalia. Ngayon lang naman dahil gusto kong kumain, utos ng bata. Pumuntong hininga si Luca. Sige na nga, tara na. Agad na tumayo si Natalia at tumawak nga siya sa braso nito. Kinuha niya ang jacket niya at isinampay sa kanyang balikat. Isang galon na ice cream ang gusto ko Sad pa nga ni Natalia. Napanganga na nga lamang si Luca na tumingin nga sa kanya pero hindi na nga rin ito nagreklamo pa. Buti na lang hindi ka nag-crave ng balot. Nakangiwi nga si Luca. Hindi siguro ito kumakain ng balot. Pero gusto ko, ikaw ang kakain. Ano? No way! Napahalakak na nga lamang si Natalia dahil hindi talaga maipinta ang pagmumukha nito. Sige na nga, hindi na. Ngumiti si Luca. Nang nasa garahe pa nga ang kotse ay sumakay na nga si Natalia bago pa siya makita ng kapitbahay kapag sa labas pa siya. Takot ka ba na maging pulutan ng chismis? Tanong nga ni Luca. Napasimangot na nga lamang si Natalia. Oo naman, mahirap na Maya-maya lang nagumpisa na nga magmaneho si Luca. May pinindot itong remote para bumukas nga ang pito at sumara din. Kung sa sides ko naman, walang problem dahil pareho tayong single. Umiling nga si Natalia. For sure masasabihan akong gold digger nito. Tumawa na nga lamang si Luca. Gold stealer ka mo. Biglang tumahimik nga si Luca nang kagatin nga niyang braso nito. Alam mo ang sama mo, makakabayad na ako. Tumahimik na si Luca dahil alam niyang nainis na siya hanggang sa makarating sila sa syudad. Inaalalayan siya ng lalaki pagbaba ng kotse, baka matumba daw siya. Ano bang gusto mong flavor ng ice cream? Hindi umimik si Natalia. Hawak siya nito, sa baywang at dahan-dahan silang naglakad papunta sa ice cream parlor. Tiningnan pa siya nito na may kasamang pagkunot ng noo kasi hindi siya sumagot. Pinisil pa ang kanyang tagiliran. Marina, usapin na iinis ako sa'yo. Natalia, sad ni Natalia. Siyang hinaplos ni Luca ang pisngi niya nga sa ice cream parlor. Dumikit sa kanya si Luca pero itinulak niya ito ng mahina. Lumayo ka nga ng kaunti. Ipinaghila nga siya nito ng upuan kaya umupo na nga rin siya. Nagsorry na nga yung tao Parang hindi narinig ni Natalia ang sinabi ni Luca. Nanlalaki tuloy ang mga mata niya dahil nilakawan siya nito ng halik sa pisngi. Uy, nagpunta tayo rito para mag-ice cream hindi maglandian. Pairap na saad nga ni Natalia. Napangisi na lang si Luca sa sinabi niya. Makalipas ang ilang minuto ay umayos na ang pakiramdam ni Natalia nang nasa harapan na niya ang isang galoon ng ice cream. Hindi siya nagsabi kung anong flavor basta nag-order lang si Luca. Ako nang kukuha para sa'yo, Natalia. Hinila niya palapit ang kanyang ice cream ng akmang bubuksan na nga sana ni Luca. Ako na magbubukas, saka hindi ako gagamit ng bowl. Sa lagayan na lang mismo ako kakain. Napangiwi na nga lamang si Luca nang agad siyang sumandok sabay kain na kaagad. Kinilaan pa nga niyang kutsara. Teka, ganyan ba talaga ang magbuntis? Nagiging patay gutom? Natawa na nga lamang si Natalia at wala siyang pakialam. Ang gusto niya ay maubos nga niya itong isang galong ng ice cream. Maupo ka na nga, para kang tuod dyan. Tumango si Luca at naupo. Susubuan na nga sana niya ito pero ngumiti lang ito sabay iling.
Ayokong kumain yan, sasakit ang ngipin ko sa lamig. Sumimangot na nga lamang si Natalia. Binilisan niya ang pagkain at hindi niya alintana na sobrang lamig hanggang sa kaunti na lang ang natira. Gusto kong mag-shopping pagkatapos nito. Ngumiti si Luca. Sure, mahaba pa naman ang oras. Tuwang-tuwa naman si Natalia. Inubos na niya ang ice cream, matutunaw lang din naman dahil mag-mall pa sila. Pagkatapos magbayad ni Luca, ay lumabas na sila at iniwan nito sa loob ng kotse ang lagayan ng ice cream na walang laman. May bibilhin ka ba? Wala, sasamahan lang kita. Madulas pa naman ang sahig sa mall. Kinikilig si Natalia. Nang nasa loob na sila ay una niyang pinuntahan ang stall ng mga relo. Sumilip-silip siya, titingnan niya kung may matitipuhan siya. Gusto ko ng relo. Bilhan mo ako please. Nagpapakit pa nga siya kay Luca para bilhan siya. Marami akong ganyan sa bahay. Doon ka na lang maghanap, mas maganda pa doon. Kinurot niya ang tiyan ng lalaki dahil nakatingin ang tindera. Tumahimik ka nga, hindi mo nakikita nagbabantay. Tinaasan lang siya ng kilay ni Luca pero sinamaan lang niya ito ng tingin. Oo na, sige na okay, bibili natin yan. Niyakap niya si Luca sa sobrang tuwa. Nang mabayaran na ng lalaki, ay isinuot na nito sa kanya. Napatulala na lang siya sa presyo pero gustong gusto talaga niya. Salamat. Ngumiti si Luca. You're welcome. Ilang oras ang nakalipas ay naglibot-libot pa sila sa loob ng mall. Nang makaramdam ng pagod ay naisipan na nilang umuwi ng bahay at nagpahinga. 3 buwan ang nakalipas, samantalang si Luca ay masaya dahil nalaman niyang triplets ang magiging anak nila ni Natalia. Kahit nalulungkot siya dahil sa oras na makapanganak ito ay aalis na ito sa bahay nila, ay sinusulit na lang niya ang mga oras na kasama niya ito. Magkayakap silang dalawa ngayon sa loob ng kwarto dahil malamig ang panahon, kaya hindi sila lumabas ng bahay. Okay ka lang? Ano bang iniisip mo? Kanina ko pa napapansin na tulala ka. Huminga ng malalim si Luca. I'm fine. Iniisip ko lang na ang swerte ko naman. Magkakaroon ako ng 3 anak kaagad. Ngumiti si Natalia at yumakap sa kanya. Oo nga. Mamimiss niya ang presensya ni Natalia ngayon pa lang, ay sasanayin na nga niyang kanyang sarili. Basta mag-iingat ka palagi. Nandito naman ako, hindi kita pababayaan. Tumango naman si Natalia. Sa sumunod na linggo, samantalang si Natalia ay naisipan niyang pumunta sa labas para bumili ng prutas dahil nag-crave siya. Wala ngayon rito sa bahay si Luca dahil may pinuntahan itong auction, kaya wala siyang mautusan. Kararating lang ni Natalia. Kakapasok lang niya sa gate nang may biglang humila ng buhok niya. Nanlalaki ang mga mata niya dahil bigla siyang itinulak kaya napaluhod siya. Para hindi mabangga ang tiyan niya, ay nakaupo siya nang bigla siyang pinatid nito. Pagtingalan niya, ay nakita niya ang nagdidilim na mukha ni Althea. Ang landi mo? Nagpabuntis ka pa talaga? Pasigaw na sambit ni Althea. Napahawak si Natalia sa kanyang tiyan. Napakapit siya sa damuhan at nanginginig nang makita niyang may dugo ang kanyang kamay. Takot na takot siyang sinilip ang hita niya pero wala naman siyang nakitang dugo na umagos dito kaya dahan-dahan siyang tumayo upang tingnan ang bandang likuran niya. Sa oras na may mangyaring masama sa mga anak ko, hindi kita bubuhayin. Matapang na sa adaman ni Natalia. Humakbang siya palapit kay Althea para sana gumanti sa ginawa nito sa kanya. Pero naisip niya na baka masaktan palalo ang anak niya kung makipag-away pa siya. Wala akong pakialam. Inagaw mo sa akin si Luca. Sagot ni Althea at biglang tumaas ang kilay ni Natalia. Excuse me? Wala akong inagaw sa'yo. Napangiwi si Natalia nang biglang sumakit nga ang tiyan niya. Anong wala? Bigla ka na lang umeksena kaya nawala ang atensyon ni Luca sa akin. Sabi pa nga ni Natalia. Huminga ng malalim si Natalia. Naramdaman niya na biglang sumakit ang ibaba ng kanyang puwit. At saka nagngingit-ngit siya sa galit dahil 2 beses na siyang hindi nakaganti sa babaeng ito. Una kinagat ang taingan niya at ngayon naman ay itinulak siya. Tumigil ka na.
May lalaki ka ng iba, di ba? Bigyan mo naman ng kahihiyan ng sarili mo. Umasim ang ekspresyon nga ng mukha ni Althea bago mabagsik pa rin itong nakatingin sa kanya. Huwag mo akong pangaralan dahil hindi kita magulang. Ayusin mo rin ang sarili mo dahil marumi ka rin, sabi ni Althea. Napangiwi na nga lamang si Natalia. Kung ayaw mo magpaawat, bahala ka. Ikaw lang naman ang mapapagod sa kakahabol. Umalis ka na. Nakaganti ka na sa akin, di ba? Ngamisi si Althea. Hindi pa ako tapos sa'yo. I'm not contented anyway. Tura naman ni Althea na parang nagbabanta pa. Napangiwi na lang si Natalia ng patirin ng babae and gate hanggang sa makalabas ito. Nang tuluyan na itong makaalis, ay napahinga na lang ng malalim si Natalia na tiningnan kung saan nanggaling ang dugo na nakapanya kanina. Naiiling na lang siya nang pagtingin niya sa damuhan ay may nakita siyang nakausling na may dugo. Ito pala ang naupuan niya kaya siya nasugatan. Maya-maya lang ay paika-ika na pumasok sa loob ng bahay si Natalia. Kumuha siya ng jacket pati face mask at sinuot niya agad ito. Pupunta siya ng ospital para magpagamot dahil hindi pa rin tumitigil ang pagdurugo. Malalim siguro ang naging sugat. Bandang tanghali habang si Luca ay kakahinto lang ng kotse sa labas ng bahay niya nang tumawag si Natalia. Nandito ako sa labas ng gate. Kararating ko lang. Marami akong pasalubong sa'yo. Napangiti si Luca at nawala ang inis niya kay Natalia at napalitan nito ng pagmamahal. Puntahan mo rito ako sa ospital. Ano? Bakit ka nandyan? Sa gulat ni Luca ay agad niyang napandar ang kotse. Dito ko na sasabihin ko anong nangyari. Bilisan mo na dahil hindi ako makalakad. Napakunot ang noo na nga ni Luca. Ano ba talagang nangyari? Tinatakot mo ako. Ibababa ko ng tawag. Dito lang ako sa ospital kung saan tayo nagpa-check up dati. Magsasalita pa sana siya nang naputol na pala ang tawag. Agad niyang pinasibad ang kotse palayo dahil nag-alala na siya ng sobra. Ano ba kasing nangyari kay Natalia? 5 buwan pa naman ang tiyan nito kaya malabong manganak na agad. Pagdating niya ay agad siyang tumakbo, papasok at hinanap si Natalia. Nakita niya itong nakaupo sa waiting area nang nakatagilid at pinagpawisan ng noo. What's wrong? May masakit ba sa'yo? Naupo nga siya para magkaharap silang dalawa. Tahimik siyang niyakap ng mahigpit ni Natalia, dinig na dinig niya ang buntong hininga nito. Umuwi na tayo. Sad nga ni Natalia. Agad niyang kinarga si Natalia palabas ng ospital at dahan-dahang ipinaupo sa front seat. Nag-umpisa ng magmaneho si Luca, pasulyap-sulyap lang siya kay Natalia na nakasandig sa kinauupuan nito. Siguro naman magsasalita ka na kung anong nangyari. Huminga ng malalim si Natalia. Pumunta sa bahay si Althea at tinaway ako. Hinila ang buhok ko. Tinulak tsaka pinatid kaya napaluhod ako. Para protektahan ang tiyan ko, pinilit kong makaupo. Akala ko nga natamaan ang tiyan dahil may dugo. Yung pala natusok ng nakausling bato ang ibaba ng puwet ko. Nagdilim ang paningin ni Luca. Ang higpit ng hawak niya sa manibela. Damn her! Sana pumili man lang siya ng taong sasaktan. Huwag lang siyang magpapakita sa akin dahil matitikman niya talaga ang galit ko. Hinaplos si Natalia ang braso niya. Tama na. Kapag kukumprontahin mo siya, mas lalo lang siyang magagalit sa akin. Madadami pa ang anak mo. Kumalma ang kaunti nga si Luca pero hindi talaga nawala ang galit nito. Hindi ko talaga makakalimutan ang ginawa niyang to sa'yo. Sad na nga lamang nito. Ngumiti lang si Natalia na tumingin sa kanya. 3 buwan ang nakalipas ay manganak ng normal si Natalia na ipinagpasalamat niya. Magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman ni Luca dahil dito na magtatapos ang ugnayan nila ni Natalia. 7 araw na ang nakalipas magmula nang makalabas na ng ospital si Natalia. Nandito sila ngayon sa loob ng kwarto. Ang triplets ay natutulog sa loob ng crib. Uwi na ako sa amin. Bayad na ako sa mga kasalanan ko sa'yo. Napatitig si Luca sa babae. Nalungkot siya bigla pero kailangan niyang tumupad sa napag-usapan nila. Kung siya ang magdesisyon ay ayaw na niyang matapos
ang nasimulan nila. Parang pinukpok ang puso ni Luca nang ilapag ni Natalia sa ibabaw ng kama ang relo na binili niya para rito. Mas pinili na lang niyang tumahimik hanggang sa makalabas ng kwarto si Natalia. Napabuntong hininga na lang siya nang biglang tumulo ang kanyang luha. Samantalang si Natalia ay sobrang bigat ng pakiramdam ng lumabas ng gate. Wala naman masyadong tao, sa kaya walang nakakakita sa kanya. Kahit na mabigay ang kalooban niya sa pag-alis, ay tatanggapin na lang niya na hanggang doon na lang ang ugnayan nilang dalawa. Ayaw niya sanang mapalayo sa mga anak, pero wala naman silang relasyon ni Luca. Pagdating niya ng bahay, ay nagyakapan silang dalawa ng nanay niya. Mabuti naman naisipan mo pang umuwi, Natalia. Sabi nga ni Nanay Rosa. Natawa na lang si Natalia pero sa kaloob-looban ng puso niya ay may sugat na kumikirot. Nagmano siya sa ina at dahan-dahan na naupo sa tabi nito. Naabutan kasi niya itong nasa sala nila. Magpapahinga na muna ako, Nay. Maghanap na lang ulit ako ng trabaho. Nakakunot ang noon ng matandang babae. Nag-design ka? O pinaalis ka ng amo mo? Tanong nga ni Nanay Rosa. Huminga ng malalim si Natalia. Kung may lakas lang siya ng loob na aminin sa nanay niya ang nangyari, ay gagawin niya. Ako po mismo ang umalis, Nay. Ngumiti ang nanay niya at yumakap lang sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Para naman may makakasama na rin ako dito. Tumango lang si Natalia. Sabay ngumiti. Siyempre naman, Nay. Pagkatapos nilang magkumustahan ng nanay niya, ay nagpaalam na siya rito na magpapahinga na muna siya. Ilang buwan ang nakalipas habang si Luca ay namimiss na niya ang presensya ni Natalia. Magkapit bahay lang naman sila pero hindi niya ito nakikita na lumabas o siguro naman ay hindi sila nagpang-abot. Gulat na gulat ang nanay ni Natalia nang magkaharap sila, lalo na nang sabihin niyang anak nila ang triplets na kasama niya. Inaalagaan niya ng mag-isa ang triplets dahil umaasa pa siya na babalikan ni Natalia ang anak nila. Pero dahil hindi na niya kaya ang lungkot, ay dadalhin niya ang mga bata sa babae. Samantalang si Natalia ay kakarating lang niya galing syudad. Nanlalaki ang mga niya nang makita si Luca pagpasok niya nakasama ang triplets. Nakanganga si Natalia at hindi siya makagalaw. Alam niyang nalaman na ng nanay niya ang itinatago niya. Mabuti naman nandito ka na, Natalia. Sabi nga ni Nanay Rosa. Agad na palingon sa gawin niya si Luca at nagkatitigan silang dalawa. Kinakabahan si Natalia sa seryosong tingin ng matandang babae. Opo, Nay. Napakagatlabi siya at nakutkot niya ang kanyang kuko. Marami na akong naririnig tungkol sa inyong dalawa. Pero naghintay lang ako ng pagkakataon na umamin ka. Kaya lang hindi mo ginawa. Alam mo na sobrang daming chismosa kahit saan, di ba? At ngayon tumambad sa akin ang katotohanan. Napahinga ng malalim si Natalia. Wala na nga siyang lusot dahil ang lalaki pa talaga ang nagpunta rito sa kanila. Ano naman kayong plano ni Luca? Pasensya na po, Nay. Tintigan siya ng nanay niya. Nasa tamang edad ka na, Natalia. Alam mo na ang ginagawa mo. Sagot naman ni Nanay Rosa. Agad na tumalikod ang matandang babae at itinulak ang stroller ng triplets palabas ng bahay. Papasok na sana siya sa kanyang kwarto nang hawakan ni Luca ang braso niya. Hindi nakagalaw si Natalia nang bigla siyang niyakap ng mahigpit. I miss you so much, Natalia. Hindi ko na nakayanan ng lungkot. Kaya pumunta na ako rito nang walang pasabi. Wala tayong relasyon, Luca. Lumungkot ang ekspresyon nga ng mukha ng lalaki na tumingin sa kanya. I know, pero mahal kita. Mahal na mahal. Umatras si Natalia. Ano? Napunta ka lang dito para magsinungaling? Hinawakan ni Luca magkabila niyang pisngi. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Liligawan kita para ipakita ko sa'yo na maganda ang hangarin ko sa'yo. Kumakabog ang dibdib ni Natalia. Ikaw ang bahala. Ngumiti ng sobrang tamis si Luca. Salamat. Kinagabihan habang si Luca ay panay nga ang titig kay Natalia na pinapainom ng gatas ang triplets. Gusto ko nang matunaw sa tingin mo sa akin na okay ka lang naman siguro, di ba?
Natawa nga si Luca. I'm happy to know that you're okay. Pero ni minsan ba, hindi mo ako namimiss? Bumuntong hininga si Natalia na tumingin sa kanya. Hindi ako mahilig umamin, kaya wala ka makukuha sa akin na sagot. Napangisi na nga lamang si Luca. Walang nagbago, ito pa rin ang babaeng mahal niya. Alam ko na namiss mo din ako. Sinamaan siya ng tingin ni Natalia nang lumapit siya dito at naglalambing siya. Isinandig niya ang kanyang ulo sa balikat nga nito. Hindi na umubra ang kagwapuhan mo sa mga babae? Shut up, marinig ka ng nanay mo. Nada pa ang panliligaw ko. Natawa ng malakas si Natalia. Natatakot ka din pala. Naiiling na lang si Luca. 2 linggo ang nakalipas ay masaya na ang puso ni Luca. Nag-umpisa na rin siyang nanligaw sa babae. Nangangapa pa siya dahil hindi siya sanay sa ganito, pero ginagawa niya ang kanyang best para mapasaya ito. Nandun kay Natalia ang mga anak nila dahil may business meeting at auction siyang pinupuntahan. Dumiretso na siya doon na may dalang bulaklak, pati na rin pasalubong. Pagpasok niya sa gate ay nadatnan niya ang nanay ni Natalia. Gandang hapon po, Nay. Si Natalia po. Nagmano siya sa matandang babae bilang paggalang. Pumasok ka na lang anak, nasa sala siya, binabantayan ng anak niyo. Sagot ni Nanay Rosa. Ngumiti si Luca at nag-excuse siya rito para pumasok sa loob ng bahay. Nakita niya si Natalia na binabantayan ng anak nila na gumagapang sa crib. Agad siyang lumapit sa babae at yumakap rito. Nagulat tuloy ito na tumingin sa kanya. Nakakagulat ka naman. Ngumiti si Luca. Flowers for you. Kasing ganda mo to. Kinilig si Natalia at binigay din niya ang pasalubong na kasama. Salamat. Lumapit siya sa crib at hinalikan nga niya ang triplets. Hinaplos-haplos niya ang braso ni Natalia. Pagod ka ba? Tumingin sa kanya si Natalia sabay sandig ng katawan nito sa kanya. Hindi naman. Nakakatuwa ang mga batang bilis na lang lumaki. Pati si Nani masayang masaya. Ganun naman talaga ang mga lola. Mas mahal nila ang mga apo kaysa sa mga anak. Nabaligtad na ang trato nila. Ngumiti si Natalia. Samantalang si Natalia at tinitigan nga ang bulaklak na bigay nga ni Luca. Kumain ka na? Yumakap sa kanya bigla si Luca. Hindi pa, dumiretso talaga ako rito. Nagkataon naman na lumabas ng kwarto ang nanay niya. Pinabantayan niya muna saglit ang triplets dahil kakain na muna sila. Pagkaupo ng lalaki ay siya na ang kumuha ng kanin at ulam. Kain lang ng kain, magpakabusog ka dahil ang daming niluto ni nanay. Ngumiti ng sobrang tamis si Luca. Dito na ako tataba, Natalia. Tumawa na nga lamang si Natalia. Gwapo ka pa rin naman ah. Direktang sabi nga nito na nagpangisi kay Luca. Talaga? Salamat sa compliment. Kapag talaga ikaw ang nagsabi, nangihina ako. Napahagikik na nga lamang siya. Grabe ka naman. Nagkatawanan silang dalawa. Pagkatapos nilang kumain, ay nagligpit na ng pinagkainan nila si Natalia. Tinulungan siya ni Luca at ito naman ang nagwawalis ng sahig. Mabuti na lang ipinaayos na niya itong bahay niya kung hindi ay mahuhulog sila. Ang sarap matulog pagkatapos kumain. Napangiti si Natalia. Huwag ka nang umuwi. Dito ka na lang matulog, malapad naman itong sahig eh. Tumango naman si Luca. Para may kasama ka nang magbabantay sa triplets. Minsanan lang matulog rito si Luca dahil iniisip nito ang sasabihin ng nanay niya. Wala nang irereklamo kasi nauna na ang mga anak, 3 pa ang lumabas. May damit ka dyan. Nalaban ko na. Lumapit sa kanya si Luca at niyakap siya. Kaya nga minahal kita dahil napakamaalaga mo. Mabuti na lang bahay ko ang naisipan mong nakawan. Kung hindi tayo magkakaroon ng koneksyon. Siniko nga niya si Luca. Ang daldal mo talaga. Kapag narinig ka ni Nani, lagot ka talaga sa akin. Maghihiwalay na tayo kahit hindi pa kita sinasagot. Bigla siyang hinalikan sa pisngi ni Luca. Hindi naman malakas ang boses ko. Huminga ng malalim si Natalia. Pinapaalala mo pa talaga. Tawa ng tawa ang lalaki. Natutuwa itong ipinaalala ang kagagahan niya sa buhay.
Kinagabihan ay nasa loob na sila ng kwarto, kanina patulog ang triplets. Sa malaking crib nila ito, pinapatulog baka mahulog sa kama. Hindi nila mababantayan kapag nakatulog sila. Napayuko si Natalia at napapalunok ng ibinalandra ni Luca. Ang abs nito pati biceps. Bakit hindi ka makatingin sa akin ng diretsyo? Sa bagay, lasing ka ng ginawa natin sa kotse ang mga bata. Hindi mo na-enjoy ang view. Napangiwi na nga lamang si Natalia na binato nga niya ang una ni Luca. Hindi ito umalis bagkus ay lumapit ito sa kanya at dinaganan siya. Tumigil ka na. Hindi na ako natutuwa sa'yo. Umalis si Luca sa ibabaw niya sabay higa nga sa kanyang tabi. I'm sorry. Pero kay sarap balikan ng nakaraan natin. Napahagat labi na nga lamang si Natalia. Sabay sabing, ewan ko sa'yo. Sa sumunod na buwan ay ipinapakita talaga ni Luca sa kanya kung gaano ito kainteresado. Ang tiyaga nitong nanligaw sa kanya. Siya naman, na kinikilig at nagmelt ang puso sa effort nito, ay plano niyang sagutin ng lalaki. Kaya nagpaalam siya sa nanay niya na pupunta sa bahay ni Luca at dalhin ang triplets. Habang si Luca ay ginabi ng uwi dahil may pinuntahan siyang business meeting. Tungkol na sa trabaho itong lakad niya. Nagbago na siya magmula ng main love siya kay Natalia. Uuwi muna siya ng bahay para magbihis bago siya pupunta sa babae. Gagamit pa sana siya ng susi pagbukas ng gate, pero bukas naman pala ito kaya nagulat siya. Dali-daling pumasok si Luca dahil baka napasok ang bahay niya nang magnanakaw, pero nagulat siya nang madatna ng triplets na naglalaro sa living room. Nasaan ang mami niyo? Ngumiti lang ang mga anak nang makita siya. Napangiti na nga lamang siya nang maisip na hindi pa pala nagsasalita ang triplets. Nandito ako. Ang tamis ng naging ngiti ni Luca. Pumunta siyang kusina at sumunod naman ang mga bata sa kanya. Gumapang ang mga ito. Nadatnan niyang ang daming pagkain sa lamesa. Ang dami mong niluto. Hindi mo pa naman birthday. Natawa si Natalia. Hindi mo alam ang birthday ko? Ngumisi si Luca. Siyempre alam ko. Kinarga niya ang triplets sa isa-isa at nilagay nga niya sa upuan ng mga to na may harang para hindi mahulog. Akala ko, dumiretso ka sa bahay, walang tao doon. Napakunot ang noon ng lalaki. Nanay mo pala. Sana isinama mo na lang siya rito. Nakita niyang pinapakain na nga ni Natalia ang triplets. May sarili siyang lakad, pupunta yata sa bahay ng kamag-anak niya. Nag-text sa akin kanina. Tumango-tango naman si Luca. Maya-maya lang ay natapos na rin sa pagkain ng triplets. Siya na ang nagpainom ng tubig. Aasikasuhin sana siya ni Natalia pero tumanggi siya. Nilagyan niya ng kanin ng plato, pati na rin ulam, at nag-umpisa siyang subuan ng babae. Susubuan na kita para sweet. I love you. Ngumiti si Natalia. I love you too. Nakangiting kinain ang sinubo nga niyang pagkain. Nagniningning ang mga mata niya sa narinig. So sinasagot mo na ako? Oo na. Agad tumayo si Luca at niyakap ng mahigpit si Natalia. Pumalakpak ang triplets at parang alam ko anong nangyayari, kaya nagkatawanan na nga lamang sila. They know what's happening. Ngumisi si Natalia. Oo nga eh, matatalino talaga sila. Pero alam mo sa tingin ko, ang gusto talaga nila magbenta ng gold. Natatawang saad nga ni Natalia nang i-bring up nga niya ulit kung paano sila nagkakilala. Paano mo naman nasabi? Paano? Kapag nakikita nila yung suot kong mga gold, parang gusto nilang kunin. Gaya ba nung ginawa ko sa mansyon mo dati? Hinalikan niya ang noo ng babae. Kung ganun, okay lang yun. Bibigyan ko sila ng maraming gold na pwede nilang ibenta paglaki nila. Salamat dahil binigay mo sila sa akin. Salamat din. At nagpatuloy nga sila sa paghapunan. Hayaan mo kung alagaan ka. Kayo ng mga anak natin. Sad pa ng lalaki. Ginitian siya ni Natalia. 5 buwan ang nakalipas, samantalang si Luca ay nasa bahay lang. Nasa city si Natalia dahil bumili ng mga gamit ng triplets. Nandito ngayon si Nanay Rosa dahil may gagawin siyang
sorpresa para kay Natalia. Nagpaalam na rin siya at pumayag naman ito. Makalipas ang isang oras, ay parang lalabas ang puso ni Luca sa gulat dahil sinipa ang pinto ng kwarto. Nagtalukbong siya ng kumot at nasa kanyang tabi ang malaking buke ng bulaklak. Anong nangyari sa'yo? Ang sabi ni Nani, masakit daw ang tiyan mo. Nagmamadali naman akong umuwi. Hindi umimik si Luca. Hinila ni Natalia ang kumot na nakabalot nga sa kanya at napangiwi nga ito dahil tumatawa siya. It's a prank, binibiro ka lang ni Nanay. Sumimangot na nga lamang si Natalia. Nagkaintindihan talaga kayo ni Nanay Kukurutin na nga sana siya ng babae nang bigla nga siyang lumuhod sa harapan nito. Hawak ang singsing. Sabay sabing, "Will you marry me?" Napayes na nga lamang ng malakas si Natalia habang naiiyak. Napangiti si Luca dahil ang bilis nitong sumagot. Tumayo na siya pagkatapos ng isuot ang singsing sabay siil nga rito ng halik sa labi. "I love you." Kumindat si Natalia. "I love you too." At nagyakapan silang dalawa. Makalipas ang 3 buwan, ay ikakasal na sina Luca at Natalia. Nandito na siya sa simbahan, nakatayo na malapit sa altar. Hinihintay na lang niya ngayon ang kanyang bride. Kilala niya ang pare kaya dito niya pinili na magpakasal. Sa kabilang banda, si Natalia ay kararating lang sa simbahan. Nasa labas na siya nakatayo at ang nanay niya ay nauna nang naglakad at hinintay siya sa gitna. Kinakaban si Natalia nang bumukas ang pinto bilang hudyat na magsisimula na siyang maglakad. Nakita niya na nagpupunas ng pisngi si Luca. Pinanlakihan niya ito ng mata para tumigil sa pag-iyak. Kapag daw iiyak ang groom ay maghihiwalay. Nang makalapit siya sa nanay niya ay ibinalot nito sa kanyang mukha ang belo at sabay na silang naglakad papunta sa altar. Salamat po, Nanay. Nagmano si Luca sa nanay niya. Walang anuman, alagaan mo si Natalia. Sabi nga ni Nanay Rosa. Ngumiti si Luca. Oo naman po. Nangupo na nga ang nanay niya ay sinamaan nga niya nang tingin si Luca. Bakit ka umiyak ha? Sinaway nga siya ni Luca. Mamaya na tayo mag-usap. Humarap na silang dalawa sa altar. Tumahimik na si Natalia nang may hawak ng mikropono ang pare. Mas lalo siyang kinakabahan nang mag-umpisa na ang seremonya. Nandito tayong lahat upang saksihan ng pag-iisang dibdib ni Luca at Natalia. Sabi nga ng pare. Para nang masusuko si Natalia sa sobrang kaba, lalo na sa kanila lahat ang atensyon ng mga tao. Ang daming nangyari ni hindi niya maalala dahil sa kaba niya. At ngayon ay palitan na sila ng wedding vows. Ngumiti sa kanya si Luca, hinawakan nito ang kamay niya sabay pisil. Kumalma ng kaunti si Natalia. Kahit nga ang lalaki ay nanlalamig din ito at nanginginig. Relax ka lang, matatapos din tayo. Saad nga ni Luca. Okay, tumikim ang pare. Ikaw lalaki, tinatanggap mo ba ang babaeng to bilang yung kabiyak? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa kasiyahan at kalungkutan hanggang kamatayan man? Tanong nga ni Padre Joseph. Opo, Padre. Ngumiti si Luca sa kanya. Ikaw naman babae, tinatanggap mo ba ang lalaking to bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa kasiyahan at kalungkutan, hanggang kamatayan man? Tanong nga ni Padre. Opo. Ngumiti nga ng malalim si Natalia. At ngayon inaanunsyo ko na, kayo ay isang ganap na mag-asawa na. Halikan mo ang iyong asawa. Lumapit si Luca sa kanya. Inalis ang belo sa kanyang mukha at hinalikan siya sa labi. Narinig na niya ang palakpakan ng mga tao na dumalo sa kasal nila. Pagkatapos ng picture taking ay dumiretso na sila sa reception doon sa hotel. Lumapit sa kanya si Luca at niyakap siya ng sobrang higpit. Salamat dahil sinamahan mo ako sa ganitong ganap na buhay ko. Ang tamis ng naging ngiti ni Natalia. Walang anuman. Salamat din. Pero habang nagyayakapan nga sila, biglang lumapit din ang triplets sa kanila. Papa, Mama, dapat po bilhin niyo po tong gold na binibenta po namin na.
Para po meron po kaming pambili ng toys. Out of the blue na saad nga ng triplets. Dahil ganun talaga kakulit ang mga to, na kahit sa nasa importanteng event na nga sila, nakasal mismo ng mga magulang nila, naalala pa rin ng mga to kung paano nga nagkakilala ng kakaibang istorya sina Luca at Natalia. Pero kahit na ganun, sinakyan nga nilang sinabi ng mga triplets. Nagyakapan nga ang isang pamilya. Ilang buwan ang nakalipas, ay masaya silang namuhay ni Luca kasama ang kanilang mga anak. Naging full-time mommy at may bahay si Natalia. Masaya naman at sobrang fulfilling ng pakiramdam. Ang mga naging aral sa kwento ay bawat problema may solusyon kahit gaano pa kaliit o kalaki. Pero maling-mali na gumawa ka ng masama para doon at hindi mabuting gamitin ang kasalanan ng isang tao para sa pansariling interest. Masarap magmahal, pero kung ipagpipilitan pa, ay wala ding patutunguhan ng lahat, lalo na kung nakakasakit ka ng ibang tao. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Luca at Natalia. Maraming salamat po sa lahat ng maulang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Lindy of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatiko, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo,
Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Nay, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rose Marie Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fes Parunga of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy,
Marilyn San Jose, Fe Navarez, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilla, Julieta Hermosura, Elvie Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Dean Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian,